Magandang hapon po. Dahil sa matinding pag-ulan sa magdamag, maraming naapektuhan ng mabilis na pagtaas ng tubig at pagbaha sa Metro Manila. Ang ilang residente lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Tugon ng DPWH, hindi raw nila agad masosolusyonan ang problema sa baha. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Baka may makakita ng video na to, pa-share kami, lagpas tao na. Stranded ang ilang residente sa Purok 3, Barangay San Isidro, Parañaque City matapos umabot sa lagpas tao ang baha dulot ng malakas na ulan na dala ng habagat. Gumamit ng lubid ang ilang residente bilang hawakan sa malalim na baha. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga rescuer para sagipin ang mga stranded. Umabot naman na hanggang baywang ang baha sa bahagi ng Barangay Moonwalk. Bitbit ang isang rescue boat. Nag-ikot-ikot sa lugar ang mga rescuer para sumagip ng mga stranded na residente. Sa lakas ng agos ng baha, gumamit na ng lubid ang mga rescuer at nagsuot na rin sila ng mga life vest. Halos walang galawan ang mga sasakyan sa bahagi ng Sukat, Parañaque dahil sa baha sa lugar. Sa Las Piñas, hindi makausad ang mga motorista dahil sa taas ng baha sa Zapote Junction sa ilalim ng Zapote Flyover. Ang ilang pasahero napilitang suungin ng baha dahil sa tindi ng trapiko. Sa Lopez po, so far po baha, hanggang dito. Galing akong Vito Cruz, kumuha ko ng booking, papunta dito. Pagdating ko dito, stranded na sa baha. Hanggang dito sa hanggang dibdib. Sa Quezon City, umabot sa halos 600 residente ang lumikas dahil sa mga pagbaha sa ilang lugar sa Roxas District at Bagong Silangan. Umabot hanggang dibdib ang baha sa bahagi ng Gumamela at Waling-Waling Street sa Roxas District. Pero ang mga residenteng matagal nang nakatira sa lugar, hindi na hinintay na tumaas pa ang baha. Well, actually po kapag ganyan talagang maulan, talaga naghahanda na po kami kasi unang-una pinapalikas po namin kaagad yung mga bata, PWDs, tsaka yung senior natin. 19 na pamilya o 70 individual ang lumikas sa Roxas Gymnasium. Paghupa ng baha sa Gumamela Street, agad nilinis ng barangay at mga residente ang mga naiwang basura. Sa barangay Bagong Silangan, 149 na pamilya ang lumikas dahil sa mataas na baha sa ilang lugar na katabi ng ilog. Lubog na po sa baha ang maraming bahay dito sa Tagumpay Extension. Dito po sa aking kinatatayuan, gahita lamang po ang taas ng baha. Pero kung pupunta pa po kayo doon sa may dulo banda, ay aabot na po hanggang leeg yung taas ng baha. Kinukwento sa atin ng ating mga residente dito, ganito po talaga ang sitwasyon kapag malakas ang ulan o kaya kapag may bagyo. Dahil meron daw kasing butas doon sa riprap na nakaline doon sa ilog. Sana wala nang mangurap para matuloy yung project dyan na matapos para hindi nabahin yung lugar namin. Ayon naman sa DPWH, hindi kaagad masusolusyonan ang problema sa baha. Huwag ang overnight solution dito. Kung ina-expect ng mga kababayan natin na masusolusyonan to ng 1 taon, nananaginip sa tayong lahat, hindi mangyayari yun. This will take time. So ibig sabihin, kapag ginawa natin ng tama, nasusolusyonan. Pero kailangan, buong bansa, ganun ang gagawin natin. Tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy ang investigasyon ng Ombudsman sa flood control projects. Pero ang DPWH naman anya, nakatuon sa pagsasaayos ng mga maanomaliang proyektong iniwan. Tuloy-tuloy naman tayo, pero hintayin na rin natin yung Ombudsman. Kami, kailangan namin ayusin lahat itong mga problemang ganito. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Bantay sarado ngayon ang Marikina River. Ngayong patuloy ang pagtaas ng ilog. Nakataas doon ngayon ang ikalawang alarma, isang talampakan na lang at nasa ikatlong alarma na po ito. Kaya ang ilang residente kusa ng lumikas. At ang sitwasyon po doon, tinutukan la ni Dano Timpungko. Dano? Pia, bumahanga sa ilang lugar dito sa Marikina matapos hindi kumana ang Tumana Pumping Station. Umabot sa second alarm o 16 meters ang antas ng tubig sa Marikina River kaninang bago mag-alas 11 ng umaga. Maraming residente malapit sa ilog ang nagpasya ng lumikas. Sa Concepcion Integrated School nag-evacuate ang mahigit 400 katao o mahigit 40 pamilya. Matataranta po sila eh. Kasi tumataas na po yung tubig. Naranasan niyo na yun before? Opo. Yung Ulysses po. Nakita ko kasi yung sa ilog, nasa second alarm na siya, mataas na kasi yung baka mahirap na kasi may mga bata eh.
Kaya lumikas na kami. Kinakakaba ko kasi baka mas lalong tumaas pa po yung level, kami doon, maiwan kami sa loob ng bahay. Ayon kay Chodoro, hindi gumana ang Tumana Pumping Station kaya hindi maayos na nailabas sa Ilog Pasig ang tubig. Anya agad niyang inalerto ang Department of Public Works and Highways o DPWH at contractor ng pumping station para ayusin ang pumping station. Galing sa mga bundok ng Rizal ang tubig na nagpapataas sa Marikina River kaya kung malakas ang ulan doon, siguradong may epekto ito sa ilog. Kaya tuloy ang dredging sa ilog. Hindi lang natin basta dinredge upang lumalim ang Marikina River, kundi dinredge natin ang Marikina River para ito ay mapalawak. Ang ginagawa natin dredging sa Marikina, sustain Hindi isang beses lamang pag umulan ng malakas, hindi lang tubig ang bumababa dito sa Marikina River, kundi putik at banlik na kung saan inaanod. Kaya ginagawa natin ay pagkatapos ng pagulan at maaari na, nagde-dredge na. At Pia, sa mga oras na ito ay muli tayo nakakaranas ng pagulan dito sa ating pwesto sa Barangay Tumana sa Marikina. Kumpara kanina, medyo mahina-hina pa to ngayon, although kanina pang hapon, pabugso-bugso yung ulan na minsan merong araw. Samantala, sa kasalukuyang antas ng ilog sa Marikina River, nakapako pa rin ito sa 17.5 meters, hindi yan halos gumalaw. Mula sa huling tala ng Marikina LGU na 17.5 meters din kaninang alas 4 ng hapon. Yan ay nasa second alarm pa rin, ang ibig sabihin nito, mag-preemptive evacuation kung nasa lugar kayo na malapit sa ilog na pwedeng pasukin ng tubig. Pia. Alright, mag-ingat kayo at maraming salamat. Danot Hingkungko. Nagpakawala ng tubig ang ilang dam dahil sa pagtaas ang water level kasunod ng matinding ulan. Mula sa Dagupan City, nakatutok live si Sandy Salvacio. Sandy. Walang humpay ang pagtaas ng tubig baha dito sa Dagupan City dahil sa epekto ng habagat. Kuha ito sa Ambuklaw Dam sa Bukod Benguet. 8 gate nito ang binuksan simula kagabi matapos tumaas ang level ng tubig dahil sa mga pag-ulan. As of 8 AM kanina, nasa 14 na metro na ang total gate opening ng dam. Pinapayuhan ng mga komunidad na malapit sa mga ilog na matyaga ng antas ng tubig. Sa Bolinao, Pangasinan, isinara muna sa mga bisita ang Bolinao Falls dahil sa malakas na agos ng tubig. Bawal din muna ang paglangoy at iba pang water activities sa Patar Beach. Lagpas 10 talampakan na ang antas ng Marusay Sinukalan River sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang mga residente nakahanda na raw kung sakaling tataas pa ang tubig. Halimbawa, naabutan na may hanggang dito na, lilipat na sa bayan. Ayon sa MDRRMO, may git 4,500 families na ang naitalang apektado ng masamang panahon. Meron po tayong naitalang 16 barangays na nakaranas po ng pagbaha. Although yung iba nananatiling isolated lamang doon sa kanilang mababang area or portion lamang ng kanilang barangay. May baha sa ilang barangay sa Dagupan City. Apektado ang pagdaan ng mga light vehicle. May mga kolong-kolong na tumirik at may nagsara ring mga stall o pwesto ng tindahan. 8 pamilya o mahigit 20 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Maluwad. Inihanda na rin ng Barangay Council ang mga gamot at relief packs para sa mga apektadong residente. Nadaragdagan din ang evacuees dahil sa pagtaas ng Pantal at Marusay River. Tumatas na yung tubig, saka nalunod na yung kaama namin. May mga tumatawag pa sa atin na mag-i-impake na rin daw po sila kasi parang bumibilis yung pagtaas ng tubig. Sa Lawag, Ilocos Norte, 2 mangingisda ang nailigtas ng Coast Guard matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka dahil sa malalakas na alon. Ivan, sa datos ng Office of the Civil Defense Region 1 ay umabot na sa halos 40,000 families o katumbas ng mahigit 130 na individual ang naapektuhan nitong tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, nag-anunsyo na rin ng class suspension sa lahat ng antas bukas sa Dagupan City, dito sa Bugalyon, Mangaldan, Kalasyaw at iba pang bayan at syudad dito sa Pangasinan. Ivan. Ingat, maraming salamat, Sandy Salvacio. Mga kapuso, nasawi ang isang rider na nabagsakan ng sinilungan niyang halaman at 2 poste sa Antipolo sa Rizal. Ang latest po sa epekto ng ulan noon sa pagtutok live ni Athena Imperial. Athena?
Pia, sumilong nga lang sa isang malaking halaman ng bougainvillea dahil sa sama ng panahon, pero sa kasamaang palad ay nabagsakan nga nitong malaking halaman at 2 poste ang isang delivery rider na ikinasawi nito dito sa Antipolo City. Malakas ang ulan pasado alas 9 ng umaga, kaya sumilong ang delivery rider na yan sa ilalim ng malaking halaman ng bougainvillea. Sa kasamaang palad, biglang nabuwal ang halaman. May kasama rin palang 2 posting na tumba roon. Nabagsakan ng mga ito ang rider. Ayon sa isang saksing tricycle driver, umihip ang malakas na hangin hanggang bumagsak na ang puno at mga poste. Kahapon, tagilid na yan, nakaganon na yan. Oh. Pag dumadaan yung mga malalaking truck, nasasagi. Yung mga dahon, yung nakalaylay. Hangin bigla, may kasamang lakas na ulan, bagsak, hindi na siya nakagalaw. Ayon sa saksi, hindi sila nakalapit dahil may kawad ng kuryente sa pinangyarihan ng aksidente. Kaya nagpasaklolo sila sa barangay. Agad nagtungo ang fire and rescue ng Barangay San Roque, Antipolo. Sa laki po ng poste na nakadagat po sa kanya. Bali, 2 po yata po sir. 2 malaki po. Yung halaman po na na bumaksak yung poste ko sa halaman, din lumagdag po yung bigat niya sa pagkakadagat po sa pasyente. Ikinalulungkot ng lokal na pamahalaan ng Antipolo ang sinapit ng biktima. Nakikiramay at bibigyan ng tulong ang pamilya ng delivery rider. Ayon sa Meralco, isa sa mga posting na tumba ay poste ng kuryente, batay sa paunang impormasyon. Nang bumagsak ang halaman dahil sa malakas na hangin at ulan, sumama ang poste ng kuryente at isa pang poste. Nagpaabot ng pakikiramay ang Meralco at agad nakipag-ugnayan sa mga naulila ng rider. Nakikipagtulungan din sila sa mga otoridad. Sinusuri na rin ng Meralco ang epekto ng aksidente sa kanilang mga pasilidad. Nagbaha rin sa Barangay San Juan sa Cainta, Rizal. Umapaw ang ilog sa General Ricarte Street kahapon. Patuloy na nag-iikot ang rescue team ng barangay para i-monitor ang sitwasyon. May 2 pamilya kahapon ang nasa evacuation center sa San Juan National High School. Bukas na rin ang evacuation center sa Exodus at San Francisco Elementary School para sa mga kailangang lumikas sa kanilang mga bahay. Sa San Mateo, abot tuhod ang kulay putik na baha sa Patiis Road sa Barangay Malanday. Pia, balik tayo dito sa Antipolo City. Dito sa pinangyarihan ng insidente ay makikita natin na may mga naiwan pa ring mga sanga nung malaking halaman ng bougainvillea na doon nga nagpansamantalang sumilong yung delivery rider kanina. At kung mapapansin nyo, may mga nakalaylay pa ring mga kawad dyan at sinigurado naman ng Barangay San Roque, kinausap natin sila kanina, na wala nang dumadaloy na kuryente dyan para naman sa kaligtasan ng mga dumadaan na pedestrian at mga motorista dito sa area. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Antipolo City. Pia? Maraming salamat, Athena Imperial. Binigyan po parangal ng GMA Network para sa Excellence in Content Marketing Strategy sa Marketing Excellence Awards 2026 Philippines. Nakakuha po ng bronze ang Kapuso Network para sa isang marketing campaign tampok ang Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. Nominado rin ng GMA Network sa iba pang kategorya, kabilang ang Excellence in Customer Engagement. Ang Marketing Excellence Awards ay isang major industry awards program na nagbibigay pugay sa mga natatangi at makabagong marketing campaign sa iba't ibang larangan. Anunsyo mga kapuso, nagsuspindi ng klase ang ilang lugar dahil sa masamang panahon. Walang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado mga paaralan sa Marikina, gayon din sa mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal. Sa lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Benguet at Ilocos Sur. Wala rin pong pasok sa Botolan, Zambales. Walang pasok sa mga pampubliko opisina sa lalawigan ng Ilocos Sur. Samantala, suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Ngayon din sa mga bayan ng Bugalyon at Mangaldan sa Pangasinan, lungsod ng San Fernando sa Pampanga at sa buong lalawigan ng Abra. Kabawasan sa ulan ang karaniwang epekto ng El Nino sa Pilipinas. Pero bakit tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Pilipinas ngayon? Tinutukan po yan ni Bea Pinla. Walang humpay ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot nito ay mapaminsalang baha.
Sa ibang panig ng mundo naman, nasa state of catastrophe na ang Chile dahil sa matinding baha. Kalbaryo rin ang ganito kalawak na pagbaha sa Brazil. Pero may ilang bansa naman na nakararanas ng nakamamatay na init. Lahat ng yan nangyayari sa gitna ng nararanasan ngayong El Nino, na ayon sa World Meteorological Organization ay patuloy na lumalakas at inaasahang mas mabagsik pa sa pagitan ng Agosto at Oktubre. Ang El Nino ay ang malawakang pag-init ng Central at Eastern Pacific Ocean malapit sa Central America na may epekto sa timpla ng panahon at klima sa daigdig. Meron tayong El Nino, meron tayong La Nina. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng balanse yung ating nature na kailangan niyang uminit, kailangan niyang lumamig. Ayon sa Pag-asa, kabawasan sa tubig ulan ang karaniwang epekto ng El Nino sa Pilipinas. Pero bakit tuloy-tuloy ang pag-ulan? Kapag ito ay nangyayari sa panahon ng habagat, nagko-contribute din po ito ng pagpapa-enhance ng ating habagat na kung saan mas marami po tayong ulan na natatanggap sa panahon ng habagat kapag merong El Nino. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot hanggang Oktubre ang habagat season. Ang El Nino naman, inaasahang tatagal pa hanggang 2027. Magkakaroon ng significant na reduction tayo sa ulan at ang isa pa, mainit yung temperatura natin. So, ibig sabihin, mabilis din yung evaporation rate ng ating mga katubigan. Usually, pwede itong mauwi dun sa tinatawag na dry spell. Kapag nagtagal pa ito yung tinatawag nating meteorological drought or prolonged drought condition na kung saan posibleng maapektuhan yung ating agrikultura, yung ating mga irigasyon, yung ating mga dams, yung ating mga water systems, and also, kapag tumindi pa ito, so ibig sabihin, yung tinatawag nating yung socio-economic drought, posible rin natin itong maranasan. Nagbabala ang United Nations na dahil sa pagkatuyot na dulot ng El Nino, halos 50 milyong tao sa mundo ang posibleng masadlak sa gutom simula Setyembre. Naghahanda na ang gobyerno sa paglakas pa ng El Nino at magiging epekto nito sa agrikultura, kalusugan at iba-iba pang sektor. Pati supply natin ng tubig, pinangangambahang mababawasan. Usually, lalo-lalo na yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila na kung saan umaasa tayo sa Angat Dam. So, alam natin ngayon na mababa pa rin yung level ng ating Angat Dam kahit ito ay nadadagdagan sa panahon ng habagat. Pero kailangan pa rin natin magtipid tayo ng tubig kasi posible pa rin maapektuhan lalo-lalo na kung magtatagal itong El Nino, yung panahon ng ating warm and dry season months na kung saan the following year, mga February, March, April, yan talaga yung medyo talagang wala tayong ulan. Sabi ng Pag-asa, weak to moderate pa sa ngayon ang El Nino na nararanasan natin. Pero, hindi porket sinabi nating weak or yung tinatawag nating sinat lang yung nararanasan natin na impact or yung strength ng El Nino, hindi ito nangangahulugan na kokonte o mahina ang impact nito. Nandiyan pa rin yung banta na posibleng magiging typhoon at super typhoon ang ating mga kategory ng mga bagyo. At nagpapa-enhance pa rin ito ng ating habagat na posibleng mas marami pa rin ang ulan na mararanasan natin, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon kasama ang Metro Manila. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Patuloy na nagdudulot ng kabi-kabilang pagguho ng lupa at mga bato ang masamang panahon sa Benguet at ilang pang lugar sa Cordillera. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Sol? Ivan, totally wash out nga ang Baquelamot Road sa bahagi ng La Trinidad, Benguet dahil nag-erode na ito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kaya sarado ito sa mga motorista. Mistulang nilamon ng lupa ang kalsada dito sa Baquelamot, La Trinidad, Benguet. Walang natira. Kaya napasubo dito ang mga taga-Department of Public Works and Highways at sila Trinidad Mayor Roderick Awingan kaninang umaga. Andito tayo ngayon sa Lamot Bacal Road at nasa likuran ko ang Secondary National Highway na naglilink mula rito sa Benguet papunta sa Nueva Vizcaya. Pero tingnan ninyo ang nasa aking likuran. Halos wala ng kalsada dahil na totally wash out ito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Buti na lang at walang dumadaan sa nasabing kalsada nang bumigay ito. Nalulungkot naman tayo pero yun nga at least wala namang nangyaring masama dahil wala namang nasaktan. Ayon sa DPWH, talaga raw nakahang na ang simento dito dahil kinukumpuni ang kalsada.
June 4, inumpisang ayusin, kaya 1 lane lang ang nadaraanan. Pero nitong June 28, sinuspinde ang pagsasaayos nang makitaan ng problema ang nasabing 63 million peso project. Nakita nila na alanganin. So we have to huhukayin muna namin kung ano yung pinaka-stable at saka yung talagang kayang-kaya niya yung structure. Lumabas sa soil investigation ng third-party company na hindi matibay ang pundasyon ng proyekto. Huhukay kami ng mga 3 to 4 meters yung dating nahukay na para mas matibay. Sana bigyan atensyon at tulong yung ating bayan para makagawa po tayo ng konkreto at long-term na drainage master plan. Sa kabila ng panganib, may ilan pa rin dumaraan. Zero visibility sa La Trinidad at iba pang bahagi sa Benguet dahil sa malakas na ulan. Umapong na sa kalsada ang tubig galing sa bundok. Kabilaan ang mga landslide, kaya nadagdagan ang mga pamilyang inilikas. Nagsagawa naman ng road clearing operations sa bahagi ng Lower Wangal sa La Trinidad, Benguet, matapos matabunan ng lupa ang bahagi ng kalsada matapos ang landslide. Lumagasa sa Cam 6 Cannon Road ang tubig na kulay putik at may kasamang mga bato. Mag-ingat po tayo! Maulan pa rin sa Baguio City. Sinuong ng mga motorista ang malakas na daloy ng baha sa isang kalsada roon. Gumuho ang lupa sa bahagi ng Kibungan, Benguet. Hindi madaanan ang kalsadang ito sa Governor Bado Dangwa National Road, Tabak. Gayun din sa isang bahagi ng Abra Kalinga Road sa Nalbuan Baay, Likuan, Abra, matapos gumuho ang lupa na may kasamang mud flow. Sarado rin ang kalsadang ito sa Tinglayan, Kalinga dahil sa pagbuho ng lupa. Habang sa Abra, pinaiiwas muna ang mga motorista sa isang kalsada sa Taneg dahil sa bahagi nitong gumuho sa bangin. Naipaalam na ng MDRRMO ang insidente sa DPWH. Alam mo, Ivan, hindi talaga nagbabago ang panahon dito sa Baguio at sa pinanggalingan natin kani-kanina lang sa ilang bahagi sa La Trinidad, Benguet, nananatiling na napakalakas pa rin ang ulan. Actually, few minutes ago before we air, nakaranas ng malakas sa pag-ulan. Samantala, Ivan, nasa 47% na ng mga consumers dito ang nagkaroon na or na-energize na or nabigyan na ulit ng power. So out of 269 na barangay, nasa 146 na ang meron na ulit kuryente. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.